Samantala, naglabas na po ng warrant of arrest laban sa lalaking nag-upload sa internet ng litrato ng kanyang tutang isinabit sa sampayan. Pero nang puntahan ng mga pulis ang kanyang bahay, wala roon ang inireklamong lalaki. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Natatandaan niyo pa ba ang tutang ito? Nang i-post ni Gerson Senador, 21 years old, ang mga litratong ito ng kanyang tutang si Whitey noong nakaraang taon. Inulan siya ng mga batikos. Sa dami at tindi ng mga puna, nagsorry agad noon si Gerson at nangakong di natatratuhin ng masama ang kanyang alaga. Sa panayam sa kanya ng GMA News noong Hunyo ng nakaraang taon, tiniyak niyang haharapin niya ang kasong isinampa sa kanya ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Handa naman po ako dun sa mga ginawa ko. Tatanggapin ko naman po yung yung kaso laban sa akin. Kamakailan, naglabas ng warrant of arrest para kay Gerson sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Pero nang puntahan ng mga pulis ang kanyang bahay sa Calamba-Laguna nitong nakaraang Huwebes, sinabihan sila ng mga magulang ni Gerson na wala ito roon. Nireport agad sa amin na wala nga daw si Gerson Senator dun sa address at sinabi daw po ng mga magulang niya na naglayas na daw po si Gerson. Kaya sa publiko na humihingi ng tulong ang grupo. Nanawagan kami sa publiko na tulungan kaming hanapin si Gerson Senador kasi nandun naman yung photograph niya dun sa Facebook. Siya mismo nag-post nun. So, iniisip namin na hindi naman ganun kahirap siyang hanapin kasi ang impression namin parang hometown boy siya, yung talagang taga dun din lang nag-aral. So feeling namin maraming nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Pakiramdam ng PAWS, minamaliit lang ng mga akusado ng animal cruelty ang kaso dahil di ganoon kabigat ang parusa rito. Ang kulong, 6 na buwan hanggang 2 taon, habang ang multa, 1,000 hanggang 5,000 piso lang. Pero ang PAWS, desididong gawing halimbawa ang kaso ni Gerson nang hindi na raw pamarisan. He has to face the consequences of his actions. Hindi ka pwedeng nagpo-post ng cruelty sa Facebook, hindi ka rin pwedeng gumagawa ng cruelty sa hayop, tapos wala lang. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Nagbanta naman ng panibagong nationwide pork holiday ang grupo ng mga hog raiser at pork producer sa bansa. Sasagawa raw nila yan kapag hindi nasolusyonan ang pagbaha umano na imported na karne sa merkado na pumapatay raw sa kanilang negosyo. Gid ng Swine Development Council, karaniwang smuggled ang mga imported na karne kaya mas mura ang mga ito. Tiyak naman ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na tutugunan nila ang reklamo ng mga hog raiser. Misdeclare mga ito, no? Kaya pagbenta nila, mas mura, wala sa puhunan. Ang pinoproblema natin, yung technical smuggle na pinapatay ang local industry natin. Posibleng maantala ang paghahatid ng produkto bunsod ng ipatutupad na Modified Daytime Truck Ban ng MMDA. Ipapatupad ang temporary truck ban kasama ng ika-45 Asian Development Bank Board of Governors Annual Meeting dito sa Pilipinas na magsisimula bukas. Tatagal ang truck ban hanggang sa Sabado. Ayon kay Ricky Papa, ang presidente ng Alliance of Concerned Truckers Operators Organization, magiging magulo kapag naipatupad na ang truck ban at maapektuhan daw ang ilang manufacturer. Gayud pa ni Papa, hindi raw dumaan sa tamang konsultasyon ng truck ban ng MMDA. Good news mga kapuso, nag-rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang ilang kumpanya ng langis. Simula kaninang hating gabi, 5 piso at 25 sentimo kada kilo ang bawas presyo sa Petron Gasul, Fiesta Gas at Total. 5 piso kada kilo naman ang bawas presyo ng Isla Petroleum at Solane na dating kilala sa tawag na Shelane. Ang Auto LPG ng Petron nag-rollback din ng 3 piso 29 na sentimo kada litro. Ang rollback ay dahil sa pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Mga kapuso, unti-unti na pong naapektuhan ng mainit na panahon ang mga deep wells sa bansa. Sa Malolos, Bulacan, kaliwat ka ng reklamo ang natatanggap ng Malolos Water District mula sa residente roon. Kung hindi kasi walang tubig na lumalabas, ay mahina naman ang tulos sa gripo. Paliwanag ng pamunuan ng Malolos Water District, dahil sa tindi ng init ng panahon ay bumaba ang aquifer sa lugar.
Kaya naman mas pinalakas na raw nila ng ang kanilang mga water pump para makasipsip ng tubig at nagtanim ng mga puno para maiayos ang supply ng tubig doon. Container van kumalas at bumagsak mula sa isang cargo truck sa Pasig. At bibingka at mangga sa Bakong Negros Oriental, patok sa mga turista.